Matapos ang mabilis na pag-restore ng kuryente sa mga lugar sa Visayas na dinaanan ng bagyong Basyang. Dito inihayag ng National Grid Corporation of the Philippines ang kanilang mga high-tech na estratehiya para masigurong hindi magtatagal ang brownout sa tuwing may kalamidad. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Matapos maapektuhan ng bagyong Basyang ang ilang transmission services sa ilang bahagi ng Visayas na agarang na-restore, iginit ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na lagi silang handa para sa kahit anong kalamidad. Nagsisimula na agad ang taunang paghahanda, kabilang ang paggamit ng Emergency Restoration Systems o ERS para makapag-set up ng bypass lines at makapagbalik serbisyo ng mas mabilis habang nire-repair ang permanent structures. We do have a lot of mitigating strategies, including the use of ERS or Emergency Restoration Systems, which allow us to rebuild bypass lines immediately without having to wait for the construction of permanent towers. Pero habang pinapatatag ang grid, maaaring maramdaman din ng consumers ang pagtaas ng transmission charges sa February 2026 electric bills. Ang overall average transmission rate para sa January 2026 billing period na sisingilin ngayong buwan ay umakyat ng 13.55% mula 1 peso and 3455 centavos per kilowatt hour, naging 1 peso and 5276 centavos per kilowatt hour. Ang transmission wheeling rate o bayad sa pagdala ng kuryente sa transmission grid ay halos 69 centimos kada kilowatt hour para sa delivery. Samantala, ang ancillary services rate ay mahigit sa 67 centimos na sumasakop sa mga serbisyong kinukuha sa reserve market at sa mga providers na may bilateral contracts sa NGCP. Nilinaw din na ang mga singil na ito ay napapasa sa end users sa pamamagitan ng mga distribution utilities at electric cooperatives. Kasi sa amin, revenue cap kami, meaning what the ERC approves is a maximum allowable revenue per year, and that is just divided throughout the year depending on the denominator of each distribution utilities. Target ng NGCP para sa 2026 ang pagtatapos ng 7 key transmission projects, kabilang ang mga linya at substations sa iba't ibang rehiyon. Nananawagan din ang NGCP sa mga ahensya at LGU na pabilisin ang paglabas ng mga permits para hindi maantala ang mga kritikal na proyekto sa grid. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.